case ang kakaharapin ni Chavit ngayon. Ito po mga kababayan, legit po ito Unang kakaharapin ni Chavit mga kababayan ay yung kinaso sa kanya ni Attorney Cordero ng plunder case sa ombudsman. Kung naalala nyo po, last year 2025, kinasuhan po siya dahil sa overpricing na lupa na binili niya at tinayuan niya ngayon ng Santorini Resort, na kung saan ay overpriced daw ito. Pangalawa mga kababayan, ito pa. Meron po siyang kinaso ulit itong si Attorney Cordero patungkol po ito sa kuryente na dinugas din ni Chavit doon sa Ilocos Sur. Pangalawa po niyang reklamo yon. Pangatlo mga kababayan, ito po yung tinatawag na sedisyon, na kung saan noong September 21 ay sila po ang tinuturong nasa likod ng kaguluhan sa Maynila, yung namasag, no? Binasag yung isang hotel, tapos pinagsisira yung mga properties ng City of Manila, no? Sila po ang itinuturo doon na nasa likod ng kaguluhan. So sedisyon. Pangalawa mga kababayan, sedisyon na naman dahil dito sa paghihimok niya ng one-time big-time rally at pag-akusa kay PBBM, no? So pangatlo na 'yon. Pang-apat mga kababayan, plunder. Plunder na naman. Bakit mo nasabing plunder, Ken? Diba may plunder siya doon kay Attorney Cordero, yung babae na attorney, na kinasuhan siya sa overprice? Hindi lang po yun mga kababayan. Ito po ang panibagong kakaharaping kaso ni Chavit na plunder. Nako, anong plunder yan, Ken? Kasi may plunder na siya nung sa ombudsman. Ito po ang panibago mga kababayan. Ako, masakit mang isipin pero totoo po ito. Pakinggan ninyo. Hahamunin ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Narito ang exclusive agenda report. Narinig nyo mga kababayan, pasensya na may mga motor na dumadaan. Dahil po ito mga kababayan, kasama si Chavit nakakasuhan nitong mga residente sa Ilocos Sur dahil sa tinatawag na black sand mining. Naku po, ulitin ko Hahamunin ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Patay! Narito ang exclusive agenda Alaka, ni Chavit! Guzman. Mula nang inumpisahan ng Isla Verde Mining Corporation ng dredging sa Barangay Poro, Kawayan, Ilocos Sur at Santa Ilocos Sur, sinalubong na ito ng mga protesta ng mga residente. Pero may mga residenteng tikom ang bibig dahil daw sa takot. Pwede namin kayo ma-interview? Sir, ayaw po namin. Sorry. Takot sila. Mahal mo namin ang buhay namin. Diba? Takot sila kay Chavit. Ma'am Alma, salamat po. Nagsik ng Bilyonaryo News Channel, May 2024, nag-umpisa ang dredging sa bayan ng Kawayan at Santa Ilocos Sur. Ang pinakalayunin daw nito ay malinisan ng Abra River para maiwasan ang pagbaha sa dalawang nasabing bayan kasama ng Vigan City at Santa Maria. Ang mga nabubungkal na buhangin at iba pang mineral ay dinadala sa reclamation area sa Maynila. What people in Manila tell us who are within the neighborhood of this reclamation area in SM. Ma'am Alma, salamat po. Nandito na ang Ilocos Sur. Hala. They would tell us, tell me, bakit naman, yung lupa ninyo galing sa Ilocos Sur, nandito na, dinadala na ito sa SM. So nandito na ang Ilocos Sur. May Hala. kita ang mga LGU sa dredging, pero hindi raw matiyak ng mga residente kung magkano dahil ipinagkakait umano sa kanila ng mga kinaukulang tanggapan ang mga impormasyon tungkol dito. Hello. Naniniwala si Attorney Cordero at mga residente na hindi lang simpleng dredging operation lang isinagawa, kundi black sand mining. Hala. Ayon sa mga eksperto, matindi ang magiging epekto ng black sand mining sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Bukod dyan, banta rin ito sa kalikasan. Sa pahayag ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya,
dahil sa seabed quarrying o dredging, nasira ang mga coral reef at iba pang yamang dagat kaya madalas umuuwing walang huli ang mga mangingisda. Naging talamak din daw ang coastal erosion. Dahil dito, ang mga apektadong residente magsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng Ilocos Sur na nagbigay ng pahintulot sa dredging operation. More inclined to file a plunder or a graft and corruption case against these local executives. Nako, mga kababayan, bukod sa overpricing na pagbili at ginawang resort, panibago na namang graft and corruption or plunder case ni Chavit patungkol dito sa black sand mining. Naku po, my God! Ayan, wala na kasing masasandalan to mga kababayan, kaya nagpuputak-putak. Mabuhay tayo sa Australia. Maraming salamat po and mega love shoutout sa mga anak mo dyan sa Kagmanpis, no? Happy Fiesta dyan sa inyo. Oo, happy Fiesta. Oo. From Australia, Betaya. Ma'am Betaya, hello po sa iyo. Ma'am, parang nagkausap na tayo noon. No, Ma'am Betaya, ikaw ba yung nag-order sa akin ng tuyo noon? Kaya ngayon mga kababayan, eto na nga ang kakaharapin ni Chavit. Una, plunder sa overpricing na pagbili niya ng lupa at tinayuan niya ngayon ng Santorini Resort. Pangalawa, itong sedisyon dahil sa pagtawag niya at pagkalimbang kay PBBM na puro lang haka-haka. Pangatlo, another plunder case nakakaharapin niya dahil dito sa nasirang dalampasigan at baybayin ng Ilocos Sur dahil sa pagpayag nilang kutkutin ang lupa at mag-black sand mining. Sabi nga ni Chavit nung in-interview siya, mga ilang taong nakalipas yun, na maraming minerales sa ating bansa. Kaso hindi nagagamit, sayang. Hanggat kayang pagkakitaan, sige, gawin. Wala siyang pakialam sa epekto nito sa global warming. Naku, kakasuhan na naman siya ni Attorney Estelita Cordero. Naku po, mga kababayan. Alaka. Diyos mio, Marmar. Naku, Betcha. Betcha. Ano ito? Who have allowed dredging and black sand mining in the affected areas, which has caused damage to the income of the people in the area affected, and as well as the residences, because the environment itself, because if you go now to these places, well, once there was a seashore, there are no seashore. Kasama sa kakasuhan si dating Governor Chavit Singson dahil siya umano ang pasimuno. Patunay daw ang aktibong pakikibahagi ni Singson sa mga dialogo para kumbinsihin ang mga residente na payagan ang dredging. Sa mga naunang panayam sa mga local radio station, itinanggi ni Singson na may black sand mining. Kung totoo na may black sand mining, pagbibigay akong premyo sa inyo, 1 milyon. 1 milyon ang premyo. At lahat ng mga Singson na nakupo, mag-resign lahat kung may black sand mining. Nitong December 22, pinawalang bisa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Isla Verde at DNR Region 1. Dahil dito ay nahinto na ang dredging operation. Natugasan kasi ng DNR ng operasyon ng Isla Verde ay nasa labas ng aprobadong river dredging zone. Oo, Ma'am Johannes Chang. Naku po. Nako, eto na nga mga kababayan, may panibagong kakaharaping kaso si Chavit. Not 1, 2, 3, but 4. 4 po ito mga kababayan. 4. Una, plunder. Pangalawa, sedisyon. Tapos plunder ulit. Pang-4. Ano yung pang-4, Kent? Nako, mukhang sasabit ito sa Grab. Yung pang-aagaw ng property. Naku, sasabit siya dito sa pang-4 din. May plunder, sedisyon, plunder, tapos grabbing. May tawag dito mga kababayan, yung sequester na ari-arian, isang property na kung saan na sabat or na confiscate ng panahong tawag dito, Cory Aquino, itong tinatawag na Metro Walk. Naku po,
na kung saan may nag-angkin na sila daw ang may-ari, tapos ngayon mga kababayan ay inangkin daw ni Chavit. Naku po, patay. Ma'am Gigi Mera, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Naku po mga kababayan, eto na. Ala, bakit napunta sa kamay ni Chavit itong naangkin ng PCGG na dating lupa ng mga Marcos, no? Ay bakit napunta kay Chavit itong Metro Walk? Naku po mga kababayan. Actually mga kababayan, itong Metro Walk ay isa ito sa na-sequester ng PCGG ni President Cory Aquino noon na pagmamay-ari daw ito ng mga Marcos. Ngunit ito po ay na-sequester or nabawi ng PCGG or Presidential Corruption Group, parang gano'n, no? Anti-Corruption Group. Eh bakit napunta kay Chavit? Ina-sequester nga ito. Nako, pakinggan ninyo ha. O, unahin natin. Ito. Nainip ba kayo sa part 3? Itutuloy natin to. Laban. Ipatutumba na ako. Alam namang manahimik pa ako. Umpisahan natin kay Chavit. Hala, Chavit. Bakit siya kasama sa eksena na to na mapatalsik ang presidente? Siya na rin naman yung nagkwento na pumunta siya, dumalo siya sa bahay ng mga Marcos sa Ilocos Norte, tapos dala niya raw yung mga papel ng Metro Walk, Metro Walk. kung saan nakatayo yung Luis Chavit Singson Budol Company niya. Yung lupa na yun sa Metro Walk na napunta sa kanya. Alam nyo ba, yung lupa na yun, kasama yun sa, tawag dito, yung kinumpiska ni Cory na pag-aari ng mga Marcos. Mga Sequester. panahon na yun, di ba? Lahat ng pag-aari ng mga Marcos, ay ng PCGG ba yan? Ganyan. Tingnan nyo, kung gumagawa ka ng kwento. Nako, Chavit. Sequester yan. Sequester yan. Sequester, ano yan? Ng panahon ni Cory. Ngayon, napunta yan kay Chavit. Questionable, di ba? Bakit napunta kay Chavit yung sequestered na lupa na yon sa Payanig sa Pasig? Yon. Ngayon, may couple pa na nagkiklaim din na sa kanila yung lupa at may dala ring papel. Alam niyo nangyari dito sa mag-asawa? Ayun, tinumbang preso, natigok, patay. Hala. Spurious title yan. Chavit, di ba hinamon kita? Hinamon kita na ilabas mo ang title ng Metro Walk. Kapag totoo yan, ako mismo pupunta sa bahay mo, tapos magpapabaril ako sa'yo, o kaya pakain mo ko dun sa tiger mong, Tigre. Black Panther mong kamukha mo. Di ba hinamon kita, pero hindi ka sumasagot. Hanggang marami pa ako. Kung nakapa-follow talaga kayo sa Pebbles de la Quera 2, marami ako linabas doon. Kompleto with evidence, lahat yan. Pati yung illegal dredging niya, black sand mining niya. Alam nilang hindi na makakalabas eh. Digo, alam nila. Kaya pinlano na nila tong coup, people's power, Hala. at ang totoong plano talaga dito, yung assassination. Nino? Hindi magwawagi ang Duterte sa people's power lang. Ayaw na ng mga tao. Pagod na sila dyan. At higit sa Oo. lahat, lagi kong sinasabi yan. Kahit ako ayaw ko. Hindi dilaw at pula lang ang naglalaban ngayon. Noong araw, pwede pa. Ngayon hindi. May berde. Ayan, kay Saramaw. May pula sa mga Marcos. May dilaw. At may pink. Apat na. Pula, dilaw, pink. Ayaw sa Duterte. Paano kayo mananalo? At bakit kayo dumami? Ibig sabihin, funded kayo. Dahil ang tagal ko na nga nagmaisog, nag-Hong Kong pa ako. Ako ang simula ng EDSA Friday Group. Wala kaming tao. Walang supporter. Wala kasi kaming fans. Ngayon, ang daming naglabas ng fans. Nakakasuka. Naglabas ng fans yung mga senador na magnanakaw,
Yung may insertions, yung mga ano, katulad sinabi ko kanina. Tebes. Makakasuka talaga. Hari, hindi mo napapansin. Yung suot ko na damit ngayon ay yung suot kong damit nung lumabas ako sa Tricom. Oo. Sinadya ko talagang suot to para hindi mo ako makalimutan. Okay, kay Chabit na ulit tayo. Jowa ng apo ni Chabit, si Kitty. Ano daw? Tapos, ayaw niya na mabuksan ang kaso ng Metro Walk dahil mawawala sa kanya yung lupa. Peke yung title. Hala. Yung title na yon, ang gumawa nun ay Register of Deeds sa Quezon City nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Gloria, spoiled na spoiled yan. Yung Register of Deeds, nakakilala niya na ang apelido ay Kilala. Inilipat niya sa Pasig, ang taray, di ba? Tapos yun ang dumoktor. Chabit, yun ang dumoktor nung titulo. Alam mo yan, spurious title yan. Kaya kong ilabas yung pangalan ng tao. Kaya hindi siya maka-eksena. Kaya siya nagalit talaga kay BBM at kay FN. Pero bago pa siya nagalit, hindi ko po alam na meron silang isyong gano'n na nag-usap na sila. Hindi ko alam. Kinakalaban ko na siya that time. Pinopost ko na yan na ilabas mo ang title ng Metro Walk. Hindi ko pa alam na nag-usap sila. Kailan ko lang nalaman. Sabi ko, ay shit, noon ko pa pinopost siya na yung title ng Metro Walk. So yung pala, nagkaroon sila ng ganung eksena. Tapos ang sabi niya is, kaya siya nagtatampo dahil nga nung nag-Japan sila, hindi siya binanggit na isa sa mga guest. Oh, hindi siya binanggit ni Ang babaw eh. Tanda mo na nagtatampo ka pa. Pero ang totoo dyan talaga, yung spurious title ng Metro Walk, saka yung hiniling niya na makapwesto yung pamangkin niya sa PCSO para maprotektahan yung mga illegal niyang sugal. Yung weteng. Oh, narinig nyo ha, sabi ni Peoples. Yan yung mga rason kung bakit si Betcha nagalit kay PBBM. Dahil yung mall na itatayo niya sa Metro Walk na ginawang Skyway ay hindi pinakinggan ni PBBM at tinuloy na gawing Skyway. Nagalit na siya doon. Pangalawa, itong posisyon ng kanyang pamangkin na ipasok sa PCSO. Hindi rin pinasok ni PBBM. Nagalit siya doon. Pangatlo, itong business niya na telecom or Chinese telecom company na gusto niyang ipasok. Hindi rin natuloy kasi bakit? May hidwaan ang China at Philippines ngayon dahil sa West Philippine Sea. Kaya nga po, galit na galit siya. Bakit tayo makipag-away sa West Philippine Sea sa China? Yung mga mababait yan. Kasi bakit niya masabing mabait? Kasi may business siya doon. Kaya, hindi nga lang natuloy. Kaya nagalit. Diba? Kita nyo? Oh, kung napasok yung China Telecom Company, di magiging spy yun dito. Magulat tayo, lahat ng cellphone natin nakam-kam ng China. Lahat ng kadalasan pa naman sa mga pera ngayon, nasa cellphone na nakalagay. Yeah? Oh, pag na-trace ng China yan, nako, ubos lahat pera natin dyan. Yeah? Kaya personal po talaga ang galit ni Chabit kay PBBM. Hindi siya nagalit dahil sa korupsyon, hindi siya nagalit dahil sa flood control, hindi siya nagalit sa kung ano-ano na may nangyaring ganyan sa Pilipinas. Nagalit siya dahil ang kanyang business na Chinese Telecom Company na hindi pumayag si PBBM dahil may hidwaan ang China at ang Philippines. Tapos nagalit siya dahil dyan sa Metro Walk na kinausap niya na wag tayuan ng Skyway kasi tatayuan niya ng mall. Hindi pumayag si PBBM, tinayuan talaga. Kasi nga project ni Digong yan. Pangatlo, mga kababayan, eto na. Yung pamangkin niyang hindi pinasok sa PCSO.